Hello! So, ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC Circuits, which is Mesh Analysis Part 2. So, yes, Part 2 na ito ng Mesh Analysis discussion natin. So, kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Kasi magsasolve lang tayo ng more problems dito sa Part 2. So, maganda, panoorin mo na yung part 1 para meron na kayong idea sa mga isa-solve nating problems ngayon. Okay, so ito yung mga na-discuss natin using mesh analysis. Ito yung mga steps. Tapos ito yung mga na-solve nating problems. Okay, so nakapag-solve tayo last time sa part 1 ng hanggang problem number 4 ata. Tama, 4. So ngayon, tuloy natin. Pero, magdadagdag tayo ng concept ngayon kasi dun sa part 1, yung mga circuits na involved sa mga sinolve natin is nag-i-involve lang ng mga voltage sources, independent or independent. Dependent or independent. Okay? Ngayon, magdadagdag tayo ng sources sa circuit. Pwedeng combination na ng voltage sources and current sources, dependent or independent. So, what if meron tayong mga independent or dependent voltage sources sa circuit kapag gagamit ng mesh analysis? Okay? So, meron tayong dalawang cases, mesh analysis with current sources. So, yung case 1, when a current source exists only in one mesh. Okay, halimbawa, itong circuit na to, so, when a current source exists only in one mesh. So, ilan ba yung mesh natin dito sa circuit? So, di ba isa, dalawa. Okay? And then, yung ginawa natin sa part 1, nag-a-assign tayo ng direction ng mesh currents. So, dapat consistent. Kung clockwise yung isa, clockwise na rin yung other. Okay? So, kung counterclockwise yung isa, the rest, other meshes should be counterclockwise para makabuo ng pattern. So, sige, pag nag-assign ako dito ng direction ng mesh currents, sige, clockwise na lang. So, I1, tsaka I2. Okay? So, yung case 1 is when a current source exists only in one mesh. So, saang mesh merong current source? Sa mesh 1, may voltage source. Sa mesh 2, may current source. Di ba? Ang gagawin nyo dyan, isa-set nyo agad, makukuha nyo agad yung value ng mesh current I2 equal dito sa current source. So, depende kung kapareho ng direction, positive. Kung opposite ng direction, negative. So, kung check natin yung direction, di ba, pa-clockwise si I2, tapos si 2 amps pataas, pasalungat, opposite, right? So, ibig sabihin, lalagyan nyo ng negative sign, and then the value of the current source, 2 amps. Okay? So, I2 is negative 2 amps agad. Okay? Pero kapag, let's say, binaliktad ko, another example, bawa, gagawin ko naman tong voltage source. 3 volts, tapos ito gagawin kong current source. 6 amps pataas. Okay? So, dito, yung mesh 1 naman ngayon, yung may current source. Right?
Si mesh 2 yung may voltage source. E di sa mesh 1, masasolve agad natin yung value ni I1, which is dapat equal dito sa value ng current source. Pero check nyo kung this time ba magkapareho or magkasalungat yung direction. Okay? Pareho. Same direction. Kasi pataas si 6 amp current source, tas direction ng mesh current pa ganito. E di pareho sila, so positive yung magiging sign. Positive 6 amps. Or wag nyo nilagyan ng positive, automatic naman yan. Kapag without the sign, it's positive. Okay, ganun na. Ganun yung case 1 kapag meron tayong current source that exists in only one mesh. So, isa-set nyo agad yung value ng mesh current dun sa value ng current source. So, depende kung kaparehon ng direction, same positive yung value ng sign, positive yung sign ng ating current source value, ng current value, equivalent dun sa current source. Pero kapag opposite, ito yung opposite, di ba? Ito yung same direction, so positive. Tapos ito yung opposite, kaya meron siyang, lalagyan niya lang ng negative sign. Gets? Paano naman yung case 2? Ito yung case 2, yung magkakaroon tayo ng super mesh. Okay, yung case 2. So, case 2, when a current source exists between two meshes. Okay, kapag meron tayong current source between two meshes, meron tayong tinatawag na super mesh. So define natin yung super mesh. Kung meron tayong super node sa nodal analysis, sa mesh analysis, meron din tayong tinatawag na super mesh. What is a super mesh? Super mesh results when two meshes have a dependent or independent source in common. Okay. So, ang gagawin natin kapag may super mesh, so when a current source exists between two meshes, okay, we create a super mesh by excluding the current source and any elements in series with it. Any elements in series with it. So, basta kapag meron tayong current source that exists in between two meshes, magkakaroon tayo ng super mesh. And then, ang gagawin natin, i-exclude natin yung current source and any other elements in series with it. So, parang as if i-open. Ano bang itsura kapag may super mesh? Halimbawa,
So, meron tayo ditong circuit. Ilan yung ating mesh? Isa, dalawa, right? So, assign tayo ng arbitrary direction ng mesh current. So, pareho na lang na clockwise, okay? So, mesh current I1, mesh current I2. And then, anong napansin natin na in between dito sa dalawang meshes, merong current source. Diba yun yung case 2, when a current source exists between two meshes. So, sa pagitan ng dalawang meshes, merong current source, itong 2 amp. Tapos, may naka-series na 3 ohm. So, ang gagawin daw, we create a super mesh by excluding the current source and any elements in series with it. So, ang gagawin natin is, as if i-open natin yung mismong current source, tsaka kung ano man yung element in series with it. So, pag in-open natin, tatanggalin as if nakatanggal. Okay? Nakatanggal. As if lang ha. So, mangyayari, may isa kang mesh dito, pero hindi tatagos. Kasi as if open lang naman eh. Hindi tatagos tong current I1 dyan, hindi tatagos yung current I2 dyan. Okay? Bubuo ka pa rin ng KVL equation dyan sa super mesh, pero considering yung isang mesh na to sa mesh 1, tsaka isang mesh na to sa mesh 2. Independent sila. Sige, try natin ha. Kapag nag-KBL tayo, KBL at super mesh. Ito yung super mesh natin eh. So, i-open. So, pag magke-KBL, summation of voltage is equal to 0. Okay, ang gagawin natin, isang equation lang, pagsasamahin natin sa isang KVL equation, yung yung KVL sa mesh 1 at KVL sa mesh 2. So, paano naturo ko doon? Sa part 1 nitong mesh analysis, kung saan papasok na polarity sa voltage source, yun ang gagamitin. Since clockwise, papasok sa negative 25. Okay, so negative 25 volts yung gagamitin. Papasok sa negative polarity. Kaya negative 25. Tapos sa resistor, next, laging positive yung sign kapag kinoconsider yung voltage within the mesh. Okay, positive 5 resistance times the current I1. Okay, Ohm's law. Tapos kung meron kang common na resistor sa other mesh, ima-minus mo pa yon. Kaso wala, di ba? Wala tayong common. So, proceed ka na dito kay mesh 2, mag-KVL ka rin. So, wala namang voltage source kay mesh 2. So, proceed ka na agad sa mga voltages across the resistors. So, dito kay 8 ohm tsaka kay 6 ohm, positive sign yan. I-add mo lang 8 plus 6, 14, right? And then, yung mesh current, I2. So, wala namang common na resistor sa mesh 1. So, ito na yun. So, naturo ko na to yung shortcut ng paghanap ng KVL equation using mesh analysis ha. Panoorin nyo na lang yung part 1 para mas magets nyo. Okay, link ko na lang sa description. So, ito ngayon yung equation natin. Okay. This is the equation for KVL equation for the super mesh. Pero, meron pa tayong isang i-apply. Okay, makakabuo tayo dalawang equation dapat. So, ang next equation, gagamit tayo ng KCL. So, i-return na natin sa picture. So, copy ko uli ito. Para sa next equation, magke-KCL naman tayo. Diba, dun sa naturo ko sa nodal analysis, kapag may super node, dalawa rin yung bubuuin nating equation. Isang KCL tsaka isang KVL. Ganun din kapag sa super mesh.
isang KVL, tsaka isang KCL. Ang gagawin natin, di ba tapos na tayo sa KVL, KCL naman. So, i-return na natin sa circuit yung current source natin, yung may super mesh. Tapos magke-KCL tayo, pwede dito sa taas, dito na lang sa baba. Dito sa node na yan. Okay, kung saan mararelate nyo yung mesh current I1, mesh current I2, tsaka yung current source in between. So, mag-KCL tayo at node A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung yung direction ni I1 is clockwise, so pag ganito siya dito sa node, palabas siya, right? Palabas. Kung yung direction ni I2 is clockwise, papasok siya dito sa node A, right? Tapos si current source 2 ang palabas kasi upward yung direction ng arrow. Sige, so mag-summation tayo ng current entering sa node A, si I2 lang, right? Okay, equals summation of current leaving, ito, si I1 tsaka si 2 amp. So, I1 plus 2. So, ito yung another equation. So, kapag meron tayong super mesh, makakabuo tayo ng dalawang equation. Isang KVL tsaka isang KCL. Ayan. So, yan yung gagamitin natin. O, pwede nyo nang masolve yung circuit. Diba? May dalawang equations na kayo in two unknowns, I1, I2. Okay. So, ganun lang mesh analysis with super mesh. Sige, enough with the concept para mas ma-illustrate pa natin tong mesh analysis with current sources. Mag-solve pa tayo ng more problem. So, dun sa part 1, nagtapos tayo sa problem number 4. Sige, tuloy natin yung numbering. Let's have problem number 5. For problem number 5, find the mesh currents I1, I2. Ito, madali lang to. Yan. So, ang mesh currents na inassign ay, ito, clockwise, pareho, I1, I2. Okay. So, anong case meron tayo dito? Case 1. Kasi, sa isang mesh, meron lang tayong isang current source. E di, masasolve agad natin yung value ni I2. Sabi ko doon sa case 1 kanina, kung ano yung value ng current source, yun din yung value ng mesh current. So sa I2, since meron tayong 5 amp current source sa mesh 2, kung saan naroon yung current I2, equal din dapat siya doon sa 5 amps. Okay? Pero check nyo yung direction. Magkasalungat ba or magka-same lang? Magkasalungat kasi pag ganito si I2, pataas si 5 amps. So, dapat lalagyan niya ng negative sign. Di ba magkasalungat? Next. So, meron na tayong value ni I2. Okay? Next. Hanapin naman natin si I1. So, the usual method. Magke-KCL tayo, magke-KVL tayo at mesh 1. Okay? So, paano yung technique natin or yung shortcut natin, yung tinuro ko kanina?
So, kung saan papasok na polarity sa voltage source, yun yung susundin natin. So, sa summation of voltage tayo is equal to 0 at mesh 1. So, sa negative papasok yung current. So, ang magiging sign ng 10 volts is negative. Okay, negative 10. And then, wala na tayong mga voltage sources. Consider natin yung mga voltages sa resistors. So, positive lagi yung mga voltages kapag kino-consider yung current I1 dito sa mesh 1. Okay? So, add nyo lang yung resistors, yung resistances within mesh 1. You have 4 plus 6, 10, right? Tapos, times dapat sa current I1. Okay, Ohm's law. Resistance times the current. And then check nyo kung meron bang common resistor sa mesh 1 at mesh 2. Si 6 ohm. So kapag ganyan, magkakaroon ng contribution sa voltage across the 6 ohm due to I2. Pero ang gagamitin yung sign, minus naman. Okay, ganyan yung pattern or shortcut. Negative ng voltage across the 6 ohm resistor due to I2. Ohm's law. 6 resistance times the current, I2. And then wala na. Okay? Equate na natin to 0. E di, masasolve na natin dito si I1. Bakit? Kasi si I2, meron na tayong value ng negative 5. Diba? So, bale, negative 10 plus 10 I1 minus 6 times, papalit nyo na yung value ng I2 na negative 5 equal to 0. So, negative 10 plus 10 I1, negative 6 times negative 5, positive 30 equal 0. So, negative 10 plus 30, bale 10 I1 plus 20. Okay, equal 0. Then, transpose si 20 sa kanan, 10 I1 is negative 20, divide both sides by negative 10, by 10. So, I1 is negative 20 divided by 10, negative 2. Ayan, nasolve na natin yung value. Si I1 pala ay negative 2, tapos si I2 is negative 5. Kapag negative yung magnitude nung currents, ang ibig sabihin lang yan, baliktad yung inassign yung direction. So, ibig sabihin, dapat pala si I2 pa ganito, pa counterclockwise. Pero, same magnitude na 5. Okay? So, pwede nyo rin itong sabihin ganito, I2 is equal to 5 amps, pero yung direction is counterclockwise. Ganun din kay I1, same magnitude na 2 amps, pero instead na pa-clockwise, ang original direction pala dapat niya is counterclockwise. Okay, sige, i-ano natin. I-simulate natin para makita rin natin na talaga yung tamang direction ng current. Okay, so meron tayong voltage source, meron tayong tatlong resistor, tsaka isang current source. So, baguhin lang natin yung value. Sa current source, 5 amps. So, isa-simulate ko yung circuit para ma-check din natin kung tama yung manual computation. Tsaka yung mga direction ng current. So, 5 amps. Tapos ito, 10 volts. Then, yung mga resistors natin, ito, gagawin ko siyang 6 ohm. Six ohms, 4 ohms, tsaka 3 ohms. So, ito si 3 ohms. Ito si 4 ohms. Yan.
Tapos connect na lang natin. Ayan ang value nito. Parang hindi siya tama. 10 pala, 10. Okay, sakto, 10. Okay, connect. Run. Okay, di ba? Tama, ito yung current I2. Di ba? Yung current I2 in a second direction is clockwise. So, 5 amps. Pero, sa simulation, dapat opposite talaga, pa counterclockwise. Yung daloy nung current, pa ganyan. Tapos sa I1, di ba, yung second direction ng current, clockwise. Pero, ang tama dapat is, tingnan nyo yung direction ng mga, kuryente. Pag ganito, pa counterclockwise talaga dapat. Pero same magnitude na 2 amps. So, tama yung ating manual computation. Gets? Ang app na to is ang app na to ay Every Circuit app. Yung ginagamit ko sa pagsulat ay Notability. Okay, gets? Next, problem number 2. And then, problem number 5 kasi to. So, tuloy natin yung numbering. 6 na tayo. So, find I1. Ito si I1. Ito si I2. Si I1 lang yung pinapahanap. Okay? Pero sige, hanapin na rin natin yung I2. So, dalawang mesh currents, I1 and I2, inassign is parehong clockwise. Anong meron tayo this time? Case 2. Kasi, in between dalawang meshes, mesh 1, mesh 2, meron tayong current source. May super mesh, right? Super mesh. So, anong gagawin pag may super mesh? Yung tinuro ko kanina, as if, i-open muna natin yung super mesh or out of the picture siya muna. 'Di ba pag nag-open tayo, parang inaalis lang natin. Sige, alisin muna natin as if naka-open yung branch na to. Kasama yung resistor kasi sabi sa rule, hindi lang itong current source yung tatanggalin, pati yung any element in series. Kasi nga naman, wala naman ang dadaloy na current dun 'Di ba? Pag naka-open. So, useless na lang siyang isama. Yan. So, KVL muna tayo. So, KVL at super mesh. So, summation of voltage is equal to 0. So, pag iisahin natin isang KVL equation, yung mabubuong KVL equation sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, iisang equation lang gagawin natin. Ganun kapag super mesh. Independent sila sa isa't isa. Ayan, hindi tatago si I1 dito, hindi tatago si I2 dito. Okay? Kung ano lang yung sakop nila, ito lang si I1, ito lang si I2. Okay? So, dito tayo sa I1. Saan papasok? Polarity sa voltage source, negative.
So, we have negative 20. Tapos, sa resistor, positive yung voltage kapag kinoconsider yung current I1 sa mesh 1. Ohm's law, 6 lang yung resistor kay mesh 1. So, siya lang yung ating resistance, wala kang i-add. Then, times mo agad sa mesh current I1. So, wala ka namang common sa mesh 2 na resistor, diba? So, wala na. Proceed na tayo sa mesh current, mesh 2. Mag-cable na tayo sa mesh 2. Dito naman sa mesh 2, wala naman tayong voltage source. Okay? E di proceed ka na agad sa mga voltages across the resistor. So kapag kinoconsider mo na yung voltages sa resistors kapag sa mesh 2, due to I2, palaging positive muna yung sign. Then add the resistances, 10 plus 4, 14. And then times yung mesh current I2. So again, wala kang common na resistor sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. So wala kang ima-minus na voltage due to the mesh 1, mesh current I1. Okay? So ito na agad yon, equate mo na sa 0. Okay. Tapos, pwede natin gawin is i-manipulate lang natin ng onte. I-transpose natin si negative 20 sa kanan. So, 6I1 plus 14I2 is positive 20. Kung gusto nyong pababain yung coefficient, may GCF pa kasi si 6, 14, tsaka 20 na 2. Divide nyo both sets by 2. So, 6 divided by 2, 3I1. 14 divided by 2, 7I2. Then, 20 divided by 2, 10. Equation 1. So, dahil dalawang mesh currents, I1, I2 yung unknown, isa pa. Okay? So, natin kukuhaan yung isang equation. Diba kapag may super mesh, isang KVL sa isang KCL. Magke-KCL naman tayo doon sa super mesh. So, ibabalik ko na sa picture itong inopen nating super mesh yung current source. And then, magke-KCL tayo sa node kung saan pwedeng ma-relate yung mesh currents I1, yung 6 amp current source saka yung I2. Saang node kaya pwede? Sa baba, right? Okay, dito. Node A. So, kung si I1 is clockwise, okay, palabas siya dito sa node 1. Kung si I2 is clockwise, papasok siya dito sa node A. Right? Tapos, follow nyo lang yung same direction ng 6 amp pataas, so pa-leave sa node A. So, mag-KCL at A. Or summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung entering? Si I2, right? Okay? Equals, yung dalawang leaving, si I1 plus 6. Equation 2. Okay. So, kung gusto nyo, i-manual compute, madali lang naman siya i-manual compute, or gamit kayo ng calculator, pwede rin. Sige, try natin i-manual compute. Substitute natin yung 2. Okay, substitute 2 in 1. So, ito si 1. Bale, 3I1 plus 7. I2, papalitan natin. In terms of I1, that's I1 plus 6 equals 10. So, 3I1 plus, so distribute the 7. 7I1 plus 7 times 6, 42 equals 10. So, 3 plus 7. 10 I1, and then transpose si 42, 10 minus 42. So, 10 I1 is 10 minus 42, negative 32. Divide both sides by 10 para masolve si I1. Negative 30 divided by 10, negative 3.2 amps. Ito na yung sagot. Kung gusto niyo pang isolve, kasi pinapahanap lang sa problem is si I1, diba? Find I1. E di, yun lang ibigay nating sagot, yung required, negative 3.2. Pero kung gusto nyo, hanapin nyo pa rin si I2, i-substitute nyo lang dito. Diba? From 2, I2 is I1 plus 6. So, substitute, negative 3.2 plus 6. Ilan yan?
2.8 amps. Okay? Ang ibig sabihin netong negative sign kay 3.2 amps, instead na yung direction niya na inassign natin na clockwise, hindi pala dapat yan. Kasi negative yung nakuhang magnitude. It should be counterclockwise, pero same magnitude na 3.2. So, pwede nating sabihin dito, I1 is 3.2 amps, pero yung tamang direction is counterclockwise. Tapos dito kay I2, tama lang. Tama lang na clockwise siya kasi positive yung magnitude ng current, 2.8. Okay? Sige, simulate natin kung tama yung na-solve. Sige, so alisin lang natin yung connections. Dagdagan natin to. So, meron tayong 2 ohms. Palitan ko to. 2 ohms. Tapos, ito yung current source. Gawin kong 6. Yung voltage source, gawin kong 20. Ito yung circuit kanina. Sa-simulate lang natin. Tapos ito, 6 ohms. Ito, 10. Tapos isa pa. 10 tsaka 4. Yan. Tapos connect natin. Ito. Tapos yung ground nandyan. Run. Okay. Ano yung direction? Ano yung current? Ito. 'Di ba yung inassign nating direction ng current sa mesh 1 pa-clockwise. Pero sa totoo, yung daloy ng current pa-counter. Makita niyo naman 'di ba? Pa ganyan. Pa-counterclockwise. Tapos same value sa na-compute 3.2. Okay, 3.2, yun nga lang pa-counter dapat. 'Di ba? Ang na-compute nating value ay eto. 3.2 din pero negative. Okay? Tapos si I2 yan tama. 2.8. Tama na, clockwise dapat. Check natin sa simulation. Ayun, 2.8, tama na pa ganito, pa clockwise yung direction. Check nyo yung trace ng mga electrons flowing pa clockwise. So tama yung ating computation. Gets? Okay, sige, next. Problem number, 6. Problem number 7. For problem number 7, find current flowing through the 4 ohm resistor. Or the voltage na lang. Find the voltage across.
Sige, voltage and current na lang. Find the voltage and current through ito yung circuit. Drawing ko na yung circuit. So, find the voltage and current through the 4 ohm resistor. So, ito lang naman yung nag-iisang 4 ohm. Ito lang, right? Hanapin natin. So, gamit tayo ng mesh analysis kasi yan yung topic. So, ilang mesh meron tayo? Tatlo, right? Okay, pangalanan natin I1, I2, tsaka I3. So, pareho yung inassign ko, pare-parehong clockwise para may pattern. Tapos, mapapansin natin, meron tayong in between the mesh 1 tsaka mesh 2, may current source. Itong 3 amp, right? Ano yan? Na naka-series kay 1 ohm, super mesh. So, meron tayong super mesh. Okay, sige, simulan natin sa super mesh. Ang gagawin, mag-KVL sa super mesh, pero as if naka-open muna siya. Out of the picture muna siya. Kasama na yung naka-series na 1 ohm. Tatanggalin ko muna. As if naka-open. Yan. So, magke-KVL, KVL at super mesh. So, summation of voltage is equal to 0. So, dito muna sa, ito, pag-iisahin natin yung KVL equation sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. Okay? So, kapag nag-KVL muna tayo sa mesh 1, unahin natin yung voltage sources. So, clockwise yung direction ng current. So, papasok sa negative polarity. So, we have negative 6 volts. So, wala na, no? Wala ng voltage source. Then, consider na natin yung resistances, voltage across the resistor sa mesh 1 due to I1. Kapag voltage across the resistors sa mesh 1 due to I1, positive ang sign ng voltage dyan. Okay, ilan? Si 2 ohm lang. Okay, 2 times the current I1. And then, iti-check nyo kung meron bang common resistor sa other mesh, common kay mesh 1 tsaka sa other mesh, sa mesh 3. Kasi may common resistor 2 ohm sa mesh 1 tsaka mesh 3. So, magkakaroon kayo ng contribution ng voltage sa 2 ohm due to mesh current I3. Pero, ang gagamitin yung sign, negative na. Negative. Bale, negative 2 times I3. Okay? Voltage across the 2 ohm due to I3. Ohm's law, resistance times the current I3. Dito ba sa meron? Wala. Kasi inopen nga natin, di ba? Wala siyang common resistor kay I1 tsaka kay I2. Okay, next. Tapos na tayo ng KVL sa mesh 1. Isasama rin natin yung KVL sa mesh 2 in one equation, kasi super mesh tayo.
Wala tayong voltage sources sa mesh 2. So, proceed ka na sa voltage across the resistor. So, kapag voltage across the resistor due to I2 sa mesh 2, positive. Positive yung sign. So, i-add mo 4 plus 8, 12 times the mesh current I2. Okay? Tapos, check mo rin, parang yung ginawa natin kanina, may common resistor ba sa mesh 2 tsaka sa other mesh? Dito kay mesh 3, right? May ka-common resistor si mesh 2 saka kay mesh 3, ito yung 4 ohm resistor, right? E di magkakaroon ng contribution sa voltage across the 4 ohm due to I3. Pero negative sign na yung gagamitin. So, ganun yung pattern or yung shortcut, right? So, magiging negative 4 times I3. Then, wala na. Na-consider na lahat. Equate nyo na to 0. Sige, ayusin lang natin. Combine natin yung pwedeng makombine. So, in chronological order, so we have 2I1. Walang mako-combine. Next is 12I2. Wala ka na ring mako-combine. Okay, tapos si I3, pwede, negative 2 minus 4 combine, negative 6 I3. Then, transpose na lang natin si negative 6 sa kanan, magiging positive 6. Okay, kung gusto nyo, pababain nyo pa yung coefficients. May GCF pa kasi itong 2, 12, 6, saka 6. 2, divide both sides by 2. So, 2 divided by 2, I1 na lang, plus 12 divided by 2, 6, I2, minus 6 divided by 2, 3I3, equal 6 divided by 2, 3. Yan, equation 1. Ngayon, isa pang equation na bubuo natin sa super mesh using KCL naman. Okay, KCL equation. So, ibabalik na natin sa picture yung inopen natin current source. Ito, sige. Magke-KCL naman tayo. So, saan tayo pwedeng mag-KCL? Yung marerelate natin, yung current I1, tsaka yung 3 amp, current source, tsaka si I2. Dito na lang, okay? Okay. Ito rin naman yung dadalay na current yan, si 3 amps. So, kapag pa ganito yung I1, dito sa node A to pa-leave siya. Pa-leave siya sa node A, tapos si I2 pag pa-clockwise, papasok. Ayan. So, tayo? KCL. KCL at A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, si entering, dalawa. Okay, dalawa yung entering ngayon. Si I2, tsaka si 3 amps. So, I2 plus 3. Tapos, yung sa leaving, si I1. Tama ba? Tama. 'Di ba? So, equation or ayusin natin in terms of chronological order, transpose na lang natin si I2 dito. So, 3 is equal to I1 minus I2. Bale, unahin ko na lang sa left side itong mga variables. So, I1 minus I2 is equal to 3. Okay, equation 2.
Ilan ba ang equation ang bubuuin natin? Kasi tatlong mesh currents, I1, I2, I3, isa pa, tatlo. Nakadalawa na tayo. Saan tayo kukuha ng isang equation? Dito sa mesh 3. Mag-KVL tayo sa mesh 3. So, KVL at mesh 3. So, summation of voltage is equal to 0. So, simulan natin sa voltages. Meron ba? Wala. Sa mesh 3. So, proceed ka na agad sa voltage across the resistor sa mesh 3 due to I3. So, positive yung sign nun ng mga voltages across the resistor sa mesh 3 due to I3. Isum up mo lang yung mga resistances, 2 plus 2 plus 4. 8. Okay? 8 times the current, I3. Tapos yung mga common resistor sa other mesh. Si 2 ohm, common nga siya kay mesh 3 tsaka kay mesh 1. E di magkakaroon ng contribution sa voltage across the 2 ohm due to I1. Pero negative sign na siya. So, minus 2 times I1. Okay? Meron ding common resistor sa mesh 2 tsaka sa mesh 3 kanina, si 4 ohm, di ba? So, magkakaroon ng contribution yung voltage across the 4 ohm due to I2. Pero minus sign ang gagamitin. So, negative 4I2 naman. Okay, so wala na. Equate nyo na to 0. In chronological order, unahin ko si negative 2I1, followed by negative 4I2, followed by positive 8I3 equal to 0. Kung gusto nyo, pababaan nyo pa yung coefficient. Diba may gise pa si 2, negative 4, si 4, tsaka si 8. 2. Divide both sides by 2. Negative 2 divided by 2, negative I1 na lang. Negative 4 divided by 2, negative 2I2. 8 divided by 2, positive 4I3. Equal 0. Yan. Kompleto na tayo. Pag sama-samahin natin yung tatlong equations na nabuo, isosolve na natin sila simultaneously. So, si equation 1, ito, copy. Equation 2, ito. Equation 3, ito. Okay? So, kapag 3 equations in 3 unknowns, pwede na tayong gumamit ng calcu. Kaya na yan ni 570ES. Gusto nyo ba i-manual compute pa? Pwede nyo i-manual compute, pero pwede nyo naman yan i-calculator. So, mag-calculate na lang tayo para mas madali ang life. So, magmo-mode 5, 2. Yung mahalaga dito is yung coefficients. So, sa equation 1, input 1, 6, negative 3, 3. Okay? So, 1, 6, negative 3, 3. Next. So, sa equation 2, you have 1, negative 1, tapos wala kang I3. Lagyan niya ng placeholder plus 0, I3. Okay, so input 1, negative 1, 0, 3. 1, negative 1, 0, 3. Last, sa equation 3, 1, negative 1, negative 2, 4, 0. So, negative 1, negative 2, 4, 0. Equal. Okay, ito yung value ng X which is corresponding siya sa I1. Exact value, 66 over 19 amps, approximately 3.47. 3.47. Tapos si I2, press equal uli, siya si Y. Exact value, 9 over 19 amps. Approximately 0.47 amps. Tapos si I3,
press equal, siya si Z, exact value 21/19 amps or approximately 1.11 amp. Ito ba yung pinapahanap? Hindi yung mesh currents ang pinapahanap, di ba? Ang pinapahanap is yung voltage and current through the 4 ohm. Okay, paano natin hanapin yung current muna? Sige, kasi kapag may current, may resistance ka na, voltage is equal by Ohm's law, resistance times the current. So, current muna hanapin natin. So, pwede kayong mag-assign ng direction. Gusto nyo pa ganito? Or pa ganyan? Sige, pag ganito, kahit anong i-assign yung direction, okay lang. Kung mag-negative, ibig sabihin, baliktad. Pero pag ganito yung assign kong direction, sige, current at 4 ohm. So, mag-KCL kayo dito. Node B. So, KCL at B. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung yung direction nung I2 is clockwise, palabas siya sa node B. Ito si I2. Kung yung direction nung current I3 is clockwise, papasok siya sa node B. Right? So, ano yung mga entering? Entering si I sub 4 ohm tsaka si I3. I sub 4 ohm plus I3. Tapos yung leaving si I2. Okay? Pag sinolve natin si I sub 4 ohm dito sa equation, transpose nyo si I3 sa kanan, bale I2 minus I3. Yan. Ano yung value natin ng I2? Sige. Yung value natin, ito na lang sa calcu. Yung value natin ng I2 siya si Y, right? 9/19. 9/19. And then minus yung I3, yung value natin is 21/19. So that's magne-negative. Okay? 9/19 minus 21/19. Negative 12/19 amps or approximately negative 0.632. Ibig sabihin, mali. Hindi pa ganyan. Okay, pa ganito. Pa ganito dapat yung daloy. Pa ganyan. Kasi negative eh. Pero same magnitude na 0.632. Okay, so sasabihin natin I sub 4 ohm is 0.632 amps pero pa ganyan. Okay. Sige, check natin kung talagang pag ganito yung daloy sa simulation. Then, makukuha natin yung voltage across the 4 ohm, Ohm's law na lang. 4 times yung current, gamit natin yung exact value na 1219. So, 4 times 1219. 2.53 volts. Okay, ito yung sagot. .632 amps pa ganon, tapos yung voltage is 2.53. So, ano natin, i-simulate nga natin para ma-check natin kung tama. So, ito ay papalitan ko lang ng value, gagawin kong 6 volts. 6 volts, 2 ohm. Ito, gagawin ko 3 amps.
Tapos may 1 ohm. Ito 4 ohm. 4 ohm, 2 ohm. Ohms, tapos ito 8 ohms. Sa-simulate ko lang ulit yung circuit. Ayan, connect na natin. 6 volts, connect, Ayan. Run. Ay, walang ground. Sorry. Okay. Yung pinapahanap, yung current through the 4 ohm. Ano yung na-compute natin? Check natin. Tama ba yung na-compute? 632 milliamp. Okay, tama. 0.632 amp, the same yan sa milli. 600, move nyo lang yung decimal point, 3, to the right, 632 milliamp. Tapos yung direction pa ganito. Pakanan. Ay, pakaliwa. Sorry, pakaliwa. Tama ba? Check nyo yung direction ng current. Paganyan. Tama, di ba? Tapos yung voltage, kung ano yung node voltage dito, 3.79 minus 1.26. Sa nodal analysis, di ba, higher potential minus lower potential, ilan yun? .79 minus 1.26. 2.53. 2.53 ba yung na-solve? Ayan, tama. 2.53. Tapos check nyo yung mga mesh currents. Tama naman yung mga mesh currents. Diba? O yung current I1. Ito. Clockwise. 3.47. Tama ba? 3.47. 3.47. Si current I2, 0.47. Ito, diba? 0.47 or 474 milliamp. Tapos si current I3, 1.11. Check natin, 1.11. Tama, 1.11. And puro positive sila, sabihin, tama yung mga clockwise direction. Diba? Tama. Clockwise. Okay, ang gamit nating app is Every Circuit app, guys. Sige, next. Anong problem na to? 7. Okay, problem number 8. For problem number 8, okay, find the mesh current na lang. The mesh currents. So, ito yung circuit.
Okay, find the mesh currents. Bale, we have a total of 1, 2, 3, 4. I1, I2, I3, I4. Sige, so simulan natin. Hindi, observe nyo muna kung meron bang special cases. Meron. Kasi, dito sa mesh 1, saka sa mesh 2, may in-between current source. Diba? E di may super mesh tayo dyan. Super mesh. Meron pa ba tayong super mesh? Eto. In between din ng mesh 2 tsaka mesh 3, may, anong tawag dito? Meron kang diamond symbol, may arrow down, so controlled or dependent current source. Saan siya nakadepende? Sa I.O., yung current flowing dito sa 2 ohm. So this is current controlled current source, CCCS. Still a current source in between the mesh 2 tsaka mesh 3, so super mesh pa rin yan, right? Super mesh. So, dalawang super mesh. Okay. O sige, mag-ano tayo ngayon? Mag-KVL muna tayo. So, i-open natin as if naka-open yung super mesh or yung branch dun sa super mesh. So, aalisin ko muna sa picture, i-open ko. Ito, si 5 amps, alis muna siya. Pati si CCCS. Ito. Yan. So, meron nagkaroon na tayo ng parang isang buong loop po, tumatagos. 'Di ba? Yan. So, diyan tayo magke-KVL. So, KVL at super mesh. Pag-iisahin natin yung KVL equation, summation of voltage equal to 0, dito sa lahat ng yan. Pero hindi tatagos hindi tatagos si I1 dito, hindi tatagos si I2 dyan, hindi tatagos si I3 dyan. Independent. Pagsasamahin natin KVL equation dito sa mesh 1, KVL equation sa mesh 2, KVL equation sa mesh 3. Okay, so dito tayo sa mesh 1 muna. So, si 2 ohm lang yung element sa mesh 1. So, positive, yung voltage across sa kanya, positive 2 times the mesh current I1. Ohm's law. Wala ka namang common sa other meshes, so wala kang ima-minus. Dito kaya kay mesh 2. Okay, ang meron lang tayo sa mesh 2, ito lang. Si 6 lang, si 6 ohm. So, positive, yung sign ng voltage across the 6 ohm, then by Ohm's law, 6 times the mesh current, I2. So, wala ka rin common dito, tsaka dito, kasi nga in-open. So, wala kang ima-minus. Dito naman sa mesh 3, so, wala kang voltage source. Okay? So, ibig sabihin, yung resistors lang kukuhain natin. So, positive yung voltage kapag voltage due to mesh 3 due to mesh current I3 sa mesh 3. I-sum up nyo yung resistances, 4 plus 8, 12. Positive 12, then I3. Ngayon, meron bang common? Meron na bang common na resistor sa other mesh? Yes, si 8 ohm. Si 8 ohm, common na ngayon siya dito sa mesh 3 tsaka sa mesh 4. E di magkakaroon ng contribution sa voltage across the 8 ohm due to I4. So, minus sign na yung gagamitin mo. Minus 8 I4 due to I4.
Then wala na, everything is considered, no? Equate mo na to 0. Yan. In chronological order, actually chronological order na siya, oh. I1, I2, I3, I4. Tapos, gusto nyo, paliitin nyo pa yung coefficients, divide nyo sa GCF. GCF kasi ng 2, 6, 12, 8, 2. Divide ko both sides by 2. 2 divided by 2, 1. So, I1 na lang. Plus 6 divided by 2, 3I2. Plus 12 divided by 2, 6I3. Minus 8 divided by 2, 4I2. Equals 0 divided by 2, 0. Equation 1. So, ilang equation ang bubuuin natin? 4. Isa pa lang tayo. Kasi 4 yung mesh currents. So, kuhain natin yung other equation. Di ba kapag may super mesh, isang KVL tsaka isang KCL. So, meron pa tayong makukuhang tig-isang equation, KCL equation, dito sa dalawang super mesh. So simulan natin sa 5 amp. Okay, i-back to picture na natin. Sige, copy natin yung original circuit. Magke-KCL naman tayo. Delete ko na to. So, magke-KCL tayo dito sa super mesh na may 5 amps para ma-relate natin si I1 tsaka si I2. Saan kayang node pwede? Dito na lang sa node na to. Okay? Node, let's say node A. Sige, so mag-KCL, KCL at A. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung yung direction ni I2 is clockwise, papasok siya dito sa node A. Okay? Papasok. Kung yung direction ni I1 is clockwise, palabas naman siya sa node A. Diba? So, ano yung entering? Si I2. Okay? Equals yung leaving si I1 tsaka si 5 amps. Right? I1 plus 5. So, pwede natin gawin, i-arrange natin. So, i-transpose ko na lang si I2 dito, si I5 dito sa kaliwa. So, negative 5 is equal to I1 minus I2. Or, unahin ko sa kaliwa si I1 minus I2 equals negative 5. Equation 2. Okay, dalawa na. Next, yung pangatlo, kuhain natin sa KCL equation din ng super mesh na CCCS, na yung nag-involve si CCCS. So, saan tayo pwedeng mag-KCL? Pwede na lang, siguro dito na lang, sa B. Let's say B. Para ma-relate natin si mesh current I2, mesh current I3, dito sa CCCS 3IO. Okay? So, kung yung direction ni I2 is clockwise, palabas siya sa node B. Kung yung direction ni I3 is clockwise, papasok siya sa node B. Okay, so mag-KCL naman tayo. Sige, KCL at B. Summation of current entering uli is summation of current leaving. So, ano yung entering? So, ang entering natin ay si 3IO tsaka si I3. Right? 3, yung value ng current source 3IO tsaka I3. Silang dalawa yung papasok. Tapos, yung nag-iisang leaving si I2. Equals sa summation of current leaving I2. Pero, dapat yung IO
ma-represent nyo yan in terms of yung unknown mesh currents I1, I2, I3, I4. So, depende kung saan siya pwedeng ma-relate. Saan kaya siya pwedeng ma-relate? Hanapin nyo yung kung saan hinahanap yung I.O. or kung saan naka-relate na element si I.O. sa circuit dito sa 2 ohm. 2 ohm resistor. Yung current flowing sa 2 ohm resistor. Right? Pero, paano siya i-relate sa mesh currents I1, I2, I3, or I4? Saan kaya siya mesh currents marirelate? Kasi nasa nasa mesh 4, yung I.O., which is meron tayong mesh current I4. Di ba? Dapat pareho sila ng value in magnitude. Pero check nyo kung magkasalungat ba or magkapareho ng direction. Pa-clockwise si I4, pataas si I.O. Magkasalungat. So, dapat equal sila kasi isang loop lang sila di ba? I4 is equal pero opposite. Lalagyan nyo ng negative I.O. Kasi pa-clockwise si I4, pataas si I.O. So, magkasalungat. But, sasabihin natin, but I4 is negative I.O. Okay? Or I.O. is negative I4. Diba? So, papalitan nyo ngayon itong I.O. ng negative I4. So, 3 times negative I4 plus I3 equals I2. So, magiging negative 3I4 plus I3 equals I2. So, arrange natin in chronological order. Sige, transpose ko na lang lahat dito sa kanan. So, magiging 0 is equal to I2 minus I3 plus 3I4. Okay? Or, unahin ko sa kaliwa itong I2 minus I3 plus 3I4 equals 0. Equation 3. Yan. So, isa na lang. So, bale, 4 nga kasi 4 na mesh currents yung unknown. Saan tayo kukuha ng last equation? Pang-4 na equation. Okay, hindi pa tayo nakakapag-KVL sa mesh 4. Right? Mag-KVL tayo sa mesh 4. So, KVL at mesh 4. Okay, summation of voltage is equal to 0. Sige, simulan natin sa currents, sa voltage source kung meron. Yes, meron yung 10 volt. So, dahil clockwise yung direction ni I4, papasok siya sa positive polarity. So, positive 10 volts ang gagamitin. Okay, tapos, consider na natin yung mga voltage across the resistors due to I4. So, positive lahat yon. Bale, positive sum ng resistances, 8 plus 2, 10 times I4. So, positive 10, I4. Tapos, check nyo kung meron bang common resistor sa other meshes kay mesh 4. Diba kanina, common nga itong 8 ohm kay mesh 3 tsaka kay mesh 4. So, magkakaroon ng contribution sa voltage across the 8 ohm due to I3. Pero negative yung gagamitin yung sign na doon. So, bale, negative 8 times I3. So, minus 8 I3. And then, wala na. Everything is already considered. So, equate nyo na to 0. So, sige. Transpose na lang natin si 10 dito sa kanan. In chronological order, unahin ko si negative 8I3 followed by 10I4 equals to negative 10. So, pwede nyo pababain yung coefficient. GCF ng 8 tsaka 10, 2. Divide both sides by 2. Negative 8 divided by 2, negative 4, I3, plus 10 divided by 2, 5I4, equals negative 10 divided by 2, negative 5.
Yan, equation 4. Sige, pagsama-samahin na natin yung apat na equation. Copy ko, equation 1, equation 2, equation 3, equation 3 ito, equation 4. So, gamit na lang kayo ng calcu dyan. Kaya to ng, ng canon. Sino may mga canon? Yan. Swerte yung may mga canon. F789 SGA. Kaya niya yan i-solve. Kung wala kayong canon, i-convert nyo muna into 3 equations in 3 unknowns para kaya niya na ng kasyo yung systems of 3 equations in 3 unknowns. So, mode 5, 4. Mode 5, 3. Yan. So, yung mahalaga dito is yung mga coefficients. So, dito sa equation 1, coefficients 1, 3, 6, negative 4, 0. 1, 3, 6, negative 4, 0. Equation 2. Lagyan nyo ng placeholder. Kasi I1 tsaka I2 lang yung variable, may missing na I3 tsaka I4. Lagyan ko lang ng placeholder sa I3, I4. Lagyan nyo ng plus 0 I3 plus 0 I4. So, ang input nyo sa equation 2 coefficients, 1, negative 1, 0, 0, negative 5. 1, negative 1, 0, 0, negative 5. Equation 3. Ano yung wala? Si I1. Lagyan nyo ng placeholder, 0, I1. Then plus, okay, 0, 1, negative 1, 3, 0. 0, 1, negative 1, 3, 0. Okay, last. Dito naman, sa equation 4, missing si I1, I2. So, lagyan yung placeholder, 0, I1 plus 0, I2. So, input 0, 0, negative 4, 5, negative 5. 0, 0, negative 4, positive 5, negative 5. Okay. Then, press equal. Okay, yung W, siya si I1. Exact value, actually, decimal na lang. Negative 7.5 amps. Yung X siya si I2, negative 2.5 amps. Yung Y, siya si I3, exact value, 55 over 14 amps. Approximately 3.929. 3.929 amps. Tapos si I4 equals 15 over 7, approximately 2.143 amps. Yan yung sagot. Yung pinapahanap lang ay yung apat na mesh currents, di ba? Find the mesh currents I1 at I4. Ayan na yung sagot natin. Sige, simulate natin para
ma-check natin kung tama. Alisin natin yung mga connection, dagdagan na lang natin to. Okay, so merong current source, rotate, 5 amps. Gagawin ko siyang 5 amps. Tapos, 2 ohms. Ito. Rotate. 6 ohms. May 6 ohms ba tayo? Wala. Ito na lang. Gawin ko siyang 6 ohms. Simulate ko lang ulit. Tapos, etong voltage source, gagawin kong 10. 10. Yan. Tapos, si 4 ohm meron. Another 2 ohm. Yan, tama, sakto. Rotate. 8 ohms. So, wala. Ito na lang. 8 ohms. Yan. Tapos, meron tayong CCCS. Saan yan? Current Controlled Current Source. Ito. Yung kanyang value ay 3. 3 lang. Yan. So, nandito siya nakasingit. Okay, singit natin dito. Tapos dito. Taas natin. Yan. Dito. Connected dito. Connected dyan. Connected dito. Connected dito. Connected. Tapos ground. Okay, run. So, yung current I1, ito yun, di ba? Dito yung mesh I1, pag ganito, pa counterclockwise, 7.5. Tama ba yung na-compute natin? Okay, tama. Negative 7.5. Kasi, ang inassign kong direction, pa-clockwise. Pero, ang totoo, pa-counterclockwise siya sa simulation. Kaya negative. Pero, same magnitude, di ba? Na 7.5. Yun nga lang, mali sa inassign kong direction, hindi pa ganun. Pa-counterclockwise. So, tama tayo sa I1. Sa I2, ito, kahit dito sa 6 ohm na lang, yung reference natin, 2.5 na pa-counterclockwise, kasi pababa, oh. Ang na-compute natin, negative. So, tama, kasi clockwise yung inassign ko, pero sa actual simulation, pa-counter. Pero same magnitude, 2.5, di ba? 2.5 amps. Next, yung kay I3, si I3 kasi,
dito. So kahit ang reference natin is yung flowing kay 4 ohm. Kasi sa I3 lang magfo-flow kay 4 ohm eh. Okay? Pa-clockwise yung inassign ko. Anong na-compute nating value? Positive. So dapat 3.929 pa-clockwise yung masasimulate natin. 3.929 tandaan natin. Ayun. Tama. Pa-clockwise 3.929. So, ginawa lang dito, 3.93. Ni-round off, 2 decimal place. Tama. Then last, dun sa I4, okay, positive 2.143. So, kahit ang reference na lang natin yung current flowing dito sa 2 ohm, pag ganito, pa-clockwise, dapat masasimulate ay ang value 2.143. Check. Ayun. Pag ganyan, diba, pa-clockwise, 2.143 or ni-round up lang, 2.14 amps. Okay? So, tama yung ating manual computation. Nagtali naman siya doon sa simulation. Okay, ang app na to ay Every Circuit app. Every Circuit app. So maganda meron kayong simulator para kapag nagso-solve kayo ng circuit, manual computation, at least matcha-check nyo kung tama ba yung manual computation nyo. Yan, na-check natin. Tama naman tayo kapag sinimulate. Every Circuit app, ito. Yon, so nakapag-solve din tayo ng total of, sa ngayon na, 8. Pero sige, magsasolve pa tayo ng more problems. I think kulang pa yan. Magpa-part 3 pa siguro tayo dito sa topic mesh analysis. Abangan nyo. Magsasolve pa tayo ng more problems. So tuloy pa natin to para mas ma-master nyo pa yung mesh analysis. Sige, follow nyo lang ako dito sa account natin para ma-notify pag meron tayong video tutorials next time. Tsaka sa channel, Engineered Math Channel, subscribe kayo. So, lilink ko lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist sa differential. Pinaka-playlist sa Circuits 1. Okay, this is Circuits. Para meron na kayong reference playlist, video tutorials sa lahat ng topics na madidiscuss sa inyo for the whole SEM sa course na Circuits 1. Simula sa first lesson hanggang sa last lesson. Okay, so good luck sa inyong subject, Circuits 1. Sana mapasa nyo siya. Basta mag-aral lang kayong mabuti, solve lang, practice, kayang-kaya nyo yan. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.